For today's mini vlog, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginawa ang manok na cake na ito. So, tingnan nyo kung gaano ako na hirapan sa mga oras na to kasi sa pagkakaalam ko talaga, sa pagkakatanda ko is January 2 to. But, buti nag-backread ako, nakita ko January 1 pala. So, anong nangyari? Taranta si lola nyo, dali-dali nag-bake. Tapos yung mga yan, nakita nyo naman, medyo marami akong na-bake. Kasi nga, ang plano ko talaga dapat is gagawa pa ako ng mga New Year's cake. And then may pagbibigyan sana ako. And suddenly, hindi ko na nagawa dahil sa sobra talagang busy, promise. So, balik tayo dito sa cake na to. Nakadalawang ulit ako dito, guys, kasi nakita ko na hindi ako sigurado na gan ba katibay yung gawa ko kasi nakikita ko may parang nag-crack sa likod. Ngayon, ayan, sabi ko, parang iba yung hulma. Hindi ko pa rin nakikita talaga, guys, yung pagkamanok niya. Alam niyo yun? Hindi ko na nga siya talaga nagawang i-video lahat as in detalye kasi nga sobrang pagod, guys. Alam mo yung feeling na hindi ka sure, iniisip mo mag-12 na, wala ka pang ready, tapos yung cake na para bukas, hindi ko pa rin talaga nagagawa. Talagang hindi ko na naasikaso, guys, mag-setup sa table kasi kita nyo naman kung ano yung setup ng table namin. Yan talagang dyan lang talaga yung attention ko buong maghapon and buong naging magdamag na, promise. So, anong nangyari? Yung nakikita nyo, hindi ako na-satisfied sa gawa ko. So, sabi ko, ilalagay ko na yung buntot kasi nga, parang hindi ko pa rin siya nakikita na manok. Parang ang tingin ko is agila. Parang ganun. Sabi ko, hindi ako satisfied sa gawa ko. Pero, iniisip ko pa din na, sige, try ko gawin to. Yung mga yan, ginagawa ko na yung, nilalagay ko na yung, kunwari yung hita niya, ganyan. Para sabi ko, baka makita ko kahit pa paano magbukhang manok na. Pero hindi talaga, guys, hindi ko pa rin talaga nakikita yung pagkamanok niya. Kaya sabi ko, parang alin lang talaga ako dito sa gawa ko. So, ganun naman yung mga baker talaga na kapag hindi sila satisfied sa gawa nila, talagang gumagawa sila ng paraan para mabago, para okay sa paningin nila. Kasi nga, syempre, babayaran tayo ng customer. So, dapat yung satisfaction ng customer is maibigay mo, di ba? So, yun na nga, nilagay ko na yung kunwari hita, ganyan, tapos kino-cover ko na rin siya. Tapos after nyan, kinat ko pa rin yung cake board, sabi ko, baka ako magmukhang ano. But suddenly, hindi ko nakuha yung itsura. Hindi ko nakita yung form na manok siya. That's why, talagang kinalas ko siya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ilang layer yung nasayang ko, guys. Pero okay lang, at least nakita nyo naman, di ba, yung sa introduction parang itong video to, kahit pa paano medyo nabigyan ko ng hustisya yung sample ni client. Tapos nung isang araw, parang December 30, sabi ko, nagtanong ulit kasi ako dito sa batchmate ko. Shoutout sa iyo, Maylin. Happy birthday sa mister mo. Sila po yung may meat shop diyan sa tapat ng townhome sa Milagrosa. And marami rin silang branches. So, thank you so much. Isa siya sa customer ko na rin since hindi ko pandemic, ganon. Siya yung mahilig talaga ng mga, syempre ganun naman talaga, sabi nga niya, mate, syempre, di ba, mas gusto natin, ibibigay natin yung best para sa asawa natin. Kaya nung unawaan ko naman, and sabi niya, siya yung nagpagawa sa akin nung, hindi ko sure kung 2 years ago, ganyan, basta during pandemic yun. Instead of money cake, gold naman yung kwintas ng mister niya. Sabi ko nga, ang pinapagawa nitong babaeng to, talaga mga challenging. Ito, isa pa tong challenging etong cake na to eh. Sabi ko nga sa kanya, mate, hindi ba pwedeng nakaupo? Sabi ko gano'n. Kasi nga, problemado ako, paano ko mapapatayo yung manok na yan?
Tapos sabi niya, mate, hindi kasi pag nakaupo is babae yun. Sabi niya ganun. Ayan, nakikita nyo guys, may crack. Sabi ko, medyo umaano na siya, tumutungo. Kaya sabi ko, parang hindi ko rin makita. Hindi ko makita yung pagkamanok niya. Ayan, ayan na. As in, kinalas ko na siya, tinanggal ko na at inulit ko po. Kita nyo naman, ang dami niyang sayang. O, sa LF kung sino yung gustong kumain ng cake. Mocha flavor po ito, hindi po ito masyado matamis. Ayan na yung nakita kong medyo okay ng itsura niya guys. Medyo malapit sa katotohanan. So yung breed niyan, sorry po correct me po. Kasi hindi ako familiar sa mga manok, pasensya na. So, yung breed na yan, sinearch ko kasi yun nga daw ang favorite nung celebrant. So, nagprint ako para kahit papaano meron akong matitingnan in case na yung sa mga color, ganyan. So, ito medyo malapit na sa katotohanan kasi nga nilalagay ko na ng color. Ganun. And then, ito, balik tayo. Sabi ko, mate, baka pwedeng nakaupo kasi nakaupo lang talaga yung kaya ko. Sabi niya, mate, kaya mo yan. Salamat sa'yo, Mai. Alam niyo po, ang hirap. Nakakatuwa kasi may tiwala sa'yo. Pero pag yung ginagawa mo na, alam mo yung mixed emotion na natatakot ka, natutuwa ka. Kasi natutuwa, syempre, first experience mo to dito sa manok. So, kahit pa paano, dagdag, alam niyo yun, bagong team, 'di ba? Sabi ko nga salamat din kasi may mga customer talaga ako na nagpupush sa akin na gawin ko yung mga inaakala ko hindi ko naman talaga kaya. Tapos ayun na nga, sabi niya, mate, hindi pwedeng nakaupo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, pag daw kasi nakaupo, babae pala yun. Hindi ko alam, sorry. Babae pala yung pag nakaupo, parang nangingitlog, ganun. Sabi ko, ganun pala yung pag babae nakaupo. So, matik, pag lalaki nakatayo. Sabi ko, hindi mo pwedeng nakaupo na lang, sabihin mo na lang napagod yung manok. Kasi talagang wala akong idea, guys. Wala akong idea sa manok. Alam ko lang manok yan na panabong, pero I have no idea talaga na ganun yung pag nakatayo, lalaki. Pag nakaupo, babae yun kasi nga nangingitlog, ganun. Tapos ayan na, naunti-unti ko na yung nabubuhay yung itsura niya. Sa mga oras na yun, naglalagay ako ng mga puti-puti. Hindi ko talaga guys masyadong pulidong nagawa kasi nga frosting lang tong gamit ko guys. Iniisip ko kung fondant medyo rush na rin. Saka napakatrabaho talaga guys. Napakatrabaho kapag fondant. So hindi ko talaga sure na magagawa ko pag full fondant. Alam nyo naman yan at alam yan ng mga customer ko na hindi talaga ako gumagawa ng full fondant. So gusto ko rin mag-shoutout kay Kuya William sa mag-asawa ni Ate Eden at ni Kuya William. Si Kuya William siya yung nag-customize nung ibang parts ng e-bike ko, ng EMC ko. Siya yung hiningian ko ng tulong nung oras na yun. Sabi ko, Kuya, tingnan mo yung order sa akin. Pwede ba to? Possible ko ba magawa to? Makakagawa ba tayo ng stand? And hindi talaga ako dalawang salita guys. Yung mag-asawa niya ni Ate Eden, napakabait. Lahat ng mga iniisip ko is nakasupport. So ayan, siya yung gumawa niyan, yung stand na yan. Shoutout sa iyo, Kuya William. And fault ko din naman guys kung bakit medyo nag-slide. Kasi nga, meron naman siyang binigay na instruction sa akin. So shoutout sa napakalaki kong braso. pang boxing na. So balik tayo. Fault ko din guys kung ba't nag-slide yung cake. Kasi nga, meron naman talaga siyang tibay. Kasi alam nyo ba, stainless pa yung ano niyan, yung stand na yan. So yung pinakabigat, yung pinakaulo, yung katawan is meron naman talaga dapat na nakatapat, tinatapatan na bakal. So, hindi ko dun naitapat. That's why nag-slide siya. Medyo bumababa. Nagiging kuba siya. Ganun kumbaga. Tapos, yung na-realize ko na hindi pala sakto yung pagkakapatong ko. Kaya, nag-decide na din ako na habang hindi pa na-final yung pag-coat ko ng frosting ko, binaklas ko na siya, guys. Binaklas ko na talaga siya. And
Thankful naman ako yung pangalawang assemble ko is okay na. And nakikita nyo, kumbaga, ang hirap-hirap talaga guys. Alam nyo, best experience ito sa huling araw ng taon. 'Di ba? Hindi ko talaga expect na makakaya ko to. Syempre hindi ito magiging possible kung wala sa tulong ni Kuya William. Kuya, thank you. Maraming salamat lagi. And syempre sa customer ko, Maylin, thank you kasi nagtiwala ka. Hindi ko man mabigay yung as is, 'di ba? Yung as is na gusto mo. Kumbaga, at least kahit papaano nabigyan ko rin ng hustisya. Kahit papaano, maraming salamat sa tiwala. So ayan, naglalagay na ako ng parang line kasi nakikita ko dun sa picture is parang may mga yung mga feather niya parang hiwa-hiwalay. So ayan, hindi ko matandaan kung anong breed niyang manok na yan, guys. Pasensya na. Pero nung pinakita ko dun sa asawa ko, familiar siya, sabi niya, ganyan. So, yung send pala ni client, guys, ibang breed. Tama ba yun? Ibang breed nung manok. Pero, sabi niya, ganito, nakatayo. Kumbaga, preference lang niya yun, nakatayo. Pero yung breed, sinabi niya, nakalimutan ko anong breed yan, basta yun. Tapos, nung pinakita ko sa asawa ko, sabi, ayun, yun, tama yun. Sabi, nagmukhang ganun naman. Yun nga yung breed, sinabi niya. Tapos, yun nga palang buntot nito, guys, hindi siya edible. Kasi hirap. Medyo mahihirapan akong gawin talaga. Hindi pala medyo. Mahihirapan pala talaga ako ng sobra once na ginawa ko pang edible yan. Saka sobrang bigat. And here's the final look. Thank you so much, May, sa tiwala. So, guys, sinadya ko nga pala yung buntot is hindi baliktaran yung print para yun yung nakaharap kasi mas maganda yung side na yan. Picture muna kaming dalawang mag-ina. Thank you so much for watching. Ito pala yung preference nung classmate ko. And then, ito naman yung gawa ko, expectation versus reality. Thanks for watching, guys!